pinasok namin yung Kingdom. Consists of 4.2 hectares in 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakita mga akusado, including Pastor Kibuloy. Actually, hindi pa siya tapos. Wala pa nga sa 50%. Masyadong mainit sa loob. Tapos na kami nag-search this afternoon. Hindi na kami pabalik. Sa sinabi na yung PNP, sir, putin daw ng 1 month. I cannot comment that, but based on our inspection this afternoon, based on our search, kasama namin yung mga NBI agents, hindi naman siya ganun matagal siguro. It took us 1 hour. Sir, may nakuha ba tayong info na nandito si Pastor sa JC Company? To be honest, wala kaming sa amin na agency, wala kaming nakuhang info. So para maklaro lang talaga yan, pinasok na namin para maklaro kung andyan ba talaga o wala. So hindi natin nakita si Pastor? Hindi namin nakita. Sir, asan sa mga areas sa KOJC po? Ang Kingdom lang ang pinasok namin, pati yung may mga banks doon, no? May mga residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. So far, wala kami nakita. Naging hirap ang pag-search natin, sir. Hindi naman kasi the KOJC personnel as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. How about dun sa Tamayong, sa Glory Mountain, and sa Prayer Mountain? Wala pa, before na search na rin namin, so far wala din kami nakita, but I do not know this time. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOJC. Sir, after this, sir, may motion ba tayo to request the alias warrant? Actually, meron ng motion for alias warrant, hindi namin alam kung anong resulta. And lastly, I would like to emphasize that we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner. Sir, any statement from the KOJC? Well, this proves that the KOJC is very cooperative. The search was done in a very peaceful, orderly manner. And we hope and pray that the PNP would take notice of the search being conducted this afternoon, that it was conducted properly by elements of and agents of the National Bureau of Investigation. Means to say, sir, hindi kailangan marahas to do the... Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin. No? Wala namang problema yon if they will properly cooperate with us. No need to show force, no need to bring Armalites, no need to bring a lot of helicopters, and no need to use drones and other armaments po. The KOJC is always cooperative if done pursuant to the rules of court and if done properly. Attorney, sabi ng PNP, payagan daw sila makapasok dito para makapag-search. Hindi daw sila magdadala ng mga firearms po. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a disservice already to the warrant. It's no longer a service. If they will do that, it will be a disservice to the warrant of arrest. Ma'am, we also get the statement of the Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ. Yes, you have already heard na the NBI naman, proper government agency, para dito. Nag-search sila, padala sila ng information that we will search the compound. Of course, we opened our doors to them. As you have well already seen, we have cooperated well. Kung sino man talaga pupunta. Basta maayos lang naman po yung hindi naman kami lalabag sa batas. So, we are, as you have seen this compound, pinayagan namin pati ang media na makapasok kung hindi lang kayo nakasama sa search. But, hindi to kayo. Ngayon, we're a peaceful, loving people. Resident ito ng mga kingdom members and full-time miracle workers, mga missionaries. So, this is our home. At kung gusto mang pumasok kahit kaninong bahay, magbigay po kayo naman kayo. Galangin nyo naman yung pamamahay natin. Ito naman ang hinihiling namin, yung patas na talaga. Naaayon talaga sa ating batas. If ever, ma'am, babalik ito ang PNP at magdadala ng maraming tauhan, ang gagawin natin. Nasabi na ng legal team namin na disservice na yon. Basta wag lang silang marahas. At wag lang silang kagaya nung una, nung June 10, nakita nyo naman. Naka full battle gear sila at pupunta sila at mga terorista yung mga namumuhay lang kami ng payapa dito sa compound na to. Tahimik.
Anong mensahe natin sa PNP po? Yun lang, kung ano yung batas, sundin lang natin yung batas. Naaayon sa batas at patas lang talaga na gagawin yun. Yung service yun yung para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na dito sa POGC na ito nga, ayusin lang talaga nila yung gagawin. Yun lang naman ang request natin para sa ating mga kapulisan. Meron pa rin naman tayong respeto, ayaw natin mawala yun. Ginagalang natin sila. Huwag lang talaga silang gagamit ng dahas. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Receive na po ba natin ang Yes. We already received a copy of the peace order, and I think the KOJC has already decided to find ways as to how to properly answer it, and they have assigned lawyers to answer that, no, separately. Okay. The next time around, attorney, na pupunta dito ang PNP na parang ganun pa rin yung style nung June 10, are we going to push to file a case? Actually, we filed cases already, and nakakaawa nga yung mga ordinaryong policemen po na nadadamay. Sana po yung mga general po ay sundin po nila yung batas. Kung ano yung nakasaad sa batas, rules of engagement sana yung i-follow po nila. Kasi kung babalik na naman sila dito and to implement the same warrant of arrest, na-serve na po ngayon eh. So what would be the reason why would they do that again? Okay. After ng peaceful na pag-serve po ng arrest warrant, are we going to seek for yung offer ng MNLF na security, itutuloy pa rin po ba natin? The KOJC leadership is considering the same, although it has not yet decided on the matter. Magkikita pa po kami ni Sir Mong po about the matter po, and everything is still in the works po. RD, may we have a confirmation po if may nakita po tayong tunnel sa hangar as claimed by the Philippine National Police, specifically ni Torres? Hindi kami napunta sa hangar, no? Dito lang kami sa loob ng Kingdom, and meron dong underground, so far hindi pa naman tapos, pinasok din natin. And lastly, no, ito yung sinasabi naming director, nakikiusap kami sa NBI kung baka daw sakaling gustong sumuko ni Pastor Kibuloy saka yung mga co-accused, willing naman kaming tanggapin, and willing kaming ilagay sila sa safe na kung saan sila pwedeng ilagay. Ano po itsura ng tunnel or underground? Hindi siya tunnel, basement siya, underground. Anong itsura po? Nasa ilalim ng parang stage, and actually hindi pa tapos. Sobrang dilim, walang aircon, walang ilaw. And gumamit na lang kami ng mga cellphone and flashlights. Under construction, RD. Under construction. Thank you po. Thank you. Thank you. Sige. So ayan guys, tapos na yung interview. So narinig niyo po ba yung interview? Ayan. At least nakita natin yung nandito na rin yung mga media natin. So pinapasok sila for interview. Ayan. So ayan, meron pong ito pa. So sino nakapakinig po sa live interview natin? Lagi ko. Sige sir. Ayan. Ayan guys, so tapos na yung search warrant, tapos na rin yung interview. Yan, palabas na rin sila po. So, salamat po. So, ayan, abangan natin hanggang paglabas.
Yes po, maganda yung pagpasok ng NBI. So ayan, may palibreng waxes pa talaga oh. Pag talagang mabait yung pasok nyo, mayroon talaga kayong libreng waxes. Oh. Ayan. Ayan, may libreng waxes po. So, may libreng food pa kayo pag pumasok kayo dito. Sa KGC. So, ayan. Napakaganda po. Ha? Sige lang. So, live po na anong meron dito sa KGC. Medyo traffic po kasi alam niyo na. Nandiyan po yung NBI, nag-search warrant po. Ayan, pinasok nila yung Kingdom po. So, live po, live feed po ito sa harap, labas na po ng QJC. Ayan. Albaw ng NBI at ating tanungin kung kumusta ang kanilang paghahanap or paghahain ng warrant of arrest against kay Pastor Apollo Kibuloy. Attorney, live tayo ngayon sa STL. Kumusta, Attorney, ang ating ginawang warrant of arrest serving dito sa KOJC compound po? Good afternoon po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Nag-serve kami ng warrant of arrest, tatlong warrant of arrest to ang serve namin. And ang nakafocus lang yung pag-serve namin ngayon itong Kingdom, no, sa KOJC compound. This Kingdom consists of 4 to 5 hectares. 3 stories siya and meron siyang basement or underground. Pinasok natin lahat. Natapos kami ng search mga 1 hanggang 1.5 oras. And itong Kingdom na to give you a background, hindi pa siya tapos. Nasa mga 30%, 30 to 40% pa lang. Walang ilaw, walang aircon, kahit wala lahat, walang electric fan and madilim, no? So gumamit tayo ng mga flashlights and mga cellphones. Inikot natin lahat, kasama natin yung buong pwersa ng NBI Region 11, yung mga NBI agents natin. Nung nag-serve tayo, meron din silang mga lawyers na andito, no? Yung mga lawyers ng KOJC as well as mga witnesses. So far wala tayong nakitang Pastor Kibuloy and yung mga co-accused niya. Attorney, may second round pa ba itong ating paghain ng search warrant? Kasi sabi mo nga, hindi pa ninyo nahalugog lahat ng KOJC compound po. Hindi pa sa Kingdom pa lang, but in the previous yung service of the warrant of arrest, yung ibang compound naman or yung ibang mga areas ay napasok na rin namin. How about, Attorney, sa kanyang mga compound dun sa Barangay Tamayong, itong Prayer Mountain at Glory Mountain? Itong Barangay Tamayong, itong Glory Mountain and Prayer Mountain, napasok na rin namin to siguro mga 6-5 beses, pati yung sa Samal, no? In the previous, pati itong KOJC before, napasok na rin natin mga 5 or 6 na beses. Sabi mo, Attorney, kanina na puntahan nyo din itong underground ng KOJC. Kumusta doon? Anong itsura doon, Attorney? Actually, ang itong underground, masyadong madilim, walang ilaw, walang aircon, walang electric fan, wala lahat and hindi pa tapos, no? Sobrang init, kahit ako hindi ko kinakaya yung magtagal doon sa ilalim. Walang ilaw, sobrang dilim. Maricel, may gusto ka bang itanong kay Attorney Albaw? Okay na, Bril. Maraming salamat sa update na yan, Bril Montalvo. Thank you, Bril. Yan, thank you. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney. Salamat Thank you po. Salamat po.